So ito po yung katanungan ko tungkol po dun sa Trinity. So meron po tayong Ama na tinatawag na Panginoon. So meron din po tayong tinatawag na Jesus Christ o Jesus na tinatawag ding Panginoon. At meron din pong Espiritu Santo na galing din sa Panginoon. So gusto ko lang pong linawin kung sino po ba sa tatlo yung tinatawag nating Panginoon. Kasi may tatlo pong Panginoon na tinatawag. Yung tinatawag pong Trinity. Salamat sa iyong pag-attend sa ating Bible exposition. Unang-una, no, yung Panginoon sa Biblia, na ia-apply yun sa mga, kahit nga sa tao na may authority, tinatawag yun na Panginoon eh, kung Biblia ang ating pag-uusapan. Halimbawa, yung amo mo, tawag lang natin amo. Halimbawa, sa trabaho, amo mo. Pero actually, sa talagang pinanggalingan ng salitang amo, Panginoon din yun. Gaya nung sabi ni San Pablo sa 6:5 ng Epeso. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Yun, sabi ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano ng una, yung mga alila, yung salitang alipin dito, alila yun trabahador. Magsitalima kayo sa inyong mga ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Halimbawa, yung manager mo, yung superior mo sa trabaho, Panginoon mo yon sa laman. At ang sabi naman ng Diyos dun sa mga superior, sa mga Panginoon sa laman, ganito naman ang kanyang salita sa ibang talata ng Biblia. Colosas 4:1. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan. Yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Ayan, yung mga Panginoong tinutukoy dito na sinabihan ni San Pablo, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid. Huwag mong mamaltratuhin yung trabahador mo o yung iyong nasasakupan. Nalalaman ang wika ninyo, kayo man ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Kaya dito sa mga talatang ito, napapatunayan kapatid na yung Panginoon nagagamit yon sa isang taong may nasasakop, o kaya sa isang authority. Ang katunayan, miski sa mag-asawa, si Sarah, tinawag niya si Abraham na kanyang Panginoon kasi nakakataas si Abraham sa otoridad kay Sarah. Sa unang Pedro 3:6. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Ayun, sabi ni Sarah kay Abraham, Panginoon ko, sabi niya, ganon siya kagalang kay Abraham. Nang malaman ni Sarah na si Abraham ay kinausap ng Diyos, mula nang kausapin ng Diyos si Abraham para gawin siyang ama ng maraming mga bansa, nagkaroon si Sarah na kanyang asawa ng mataas na pagkakilala kay Abraham to the extent na tinatawag niya si Abraham na kanyang Panginoon ayon kay San Pedro. Ngayon, dun sa tanong mo kapatid, dun sa tinatawag ng Katoliko na Trinity, actually wala naman Trinity sa Biblia. Hindi mo mababasa yung salitang Trinity sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, yung salitang divinity. Sa Grego, ang katumbas nung divinity ay Godhead sa Ingles. Tinutukoy doon yung Godhead. Pag sinabing Godhead, sa Tagalog, kung tatagalogin natin, pagka-Diyos. Sa Grego, ang salitang ginamit theotes. Nanggaling sa salitang theos, na ang kahulugan ay Diyos. Ang salitang theotes ay nagpapakilala ng salitang pagka-Diyos. Yung Trinity, wala sa Biblia yon kapatid. Para patunayan ko sa iyo, sandali, sa Bibliang English, kasi yung salitang Trinity, English yun Hanapin natin sa lahat ng salin ng Bibliang English yung salitang Trinity. Opo, ito po ay mabilis pong maililitaw sa atin ng computer sa paghahanap niya sa lahat ng salin ng Biblia sa English, yung salita pong Trinity. Ang sabi po ng computer dito, searching for Trinity in Bible version, all English translations. Mula po Genesis hanggang Revelation, result, no word or phrase found. Ayan, wala pong Trinity sa Biblia, kapatid na Albino. Mas mabuti nga hanapin mo yung salitang bawang
Opo. Ito po agad ang resulta, ang sabi po ng computer dito, searching for bawang in Bible version, ang dating Biblia, mula po Genesis hanggang Apokalipsis, result one word or phrase found. Ayon, merong nakita ang computer na salitang bawang. Pakibasa natin, kapatid na Daniel. Sa bilang 11:5 po, ang nakasulat ay ating naalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Yung bawang, kasi totoo namang may bawang, nakita mo sa Biblia, salita bawang. Yung sa kanyang pangalan, yung kanyang karakteristika, sinasabi sa Biblia na talagang may bawang. Pero yung Trinity, wala ho sa Biblia yun eh. Para lang po yan yung salitang rosaryo, kapatid. Wala po sa Biblia yun kasi wala namang rosaryo yung mga unang Kristiyano. Paano masusulat sa Biblia? Hindi pa naman naiimbento yung rosaryo. Isa pong kasinungalingan yung rosaryo. Dagdag sa salita ng Diyos. Wala pong rosaryo sa Biblia. Ganun po yung salitang Trinity. Wala rin. Imbento po yun ng Iglesia Katolika. At masama pong imbensyon yun. Kasi nagtuturo po yun ng kontra sa Biblia. Basahin ko po sa inyo. Huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko. Babasahin ko po sa inyo ang katuruan ng Iglesia Katolika tungkol sa Trinidad o sa Trinity. Ano ba sa kanilang paniwala ang Trinity o Trinidad? Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung paniniwala na nakasulat sa libro ng Katoliko, Faith of Our Fathers. Ito po sa The Faith of Our Fathers, written by James Cardinal Gibbons, chapter 1, page 1, the Blessed Trinity, the Incarnation, etc. The Catholic Church teaches that there is but one God, who is infinite in knowledge, in power, in goodness, and in every other perfection, who created all things by his omnipotence and governs them by his providence. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, walang inilagay na talata, daldal lang yung sinabi nila. Meron daw isang Diyos, may tatlong persona, yun daw tatlong persona ng Diyos, magkakatulad na walang pagkakaungusan. They are perfectly equal, pantay-pantay na walang pagkakaungusan. Ang sabi sa Tagalog, basahin natin yung huling salin Tagalog, kapatid na Daniel, sa huling paragraph. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Yung salitang walang pagkakaungusan, walang mataas, walang mababa. Ganon. Pantay-pantay daw, tunay, perfectly equal with each other. Yan po'y kasinungalingan, wala po sa Biblia yan. Imbento lang po. Yung kanilang doktrina na yung tatlo raw ay pantay-pantay, walang pagkakaungusan, imbento rin yon, mali po sa Biblia yon. Bakit po? Basahin natin ang 14:28 ng Juan ayon sa Panginoong Hesus. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Paki-English mo yon, kapatid na Daniel. Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. My Father is greater than I. Ang Ama, lalong dakila kaysa akin. Di kasi nungalingan yung aral na yun na sila'y pantay-pantay na walang pagkakaungusan. Hindi po totoo yun, mga kababayan. Ang Ama ay dakila kaysa lahat. Dakila pati kaysa sa anak. Ang Ama ay dakila kaysa anak. Basahin po natin itong bagay na ito sa 10:29 ni Juan. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Aliwanag, hindi lang dakila kaysa sa kanya. Kasi sabi niya kanina, lalong dakila ang Ama kaysa akin. Dito naman sa talatang ito, sinasabi niya, dakila kaysa lahat. Ano? Lalong dakila kaysa lahat. Maging sa kanya at maging sa iba pa. Ibig sabihin, kapatid, yung ideya ng aral Katoliko na they are perfectly equal. Walang pagkakaungusan, pantay-pantay daw. Hindi totoo yun.
Ang Ama ang nananatiling, kung tawagin sa Biblia, ay makapangyarihan sa lahat. Above everybody else. Kaya yung aral na ang Ama ay pareho lang nung anak sa kapangyarihan at yung Espiritu Santo, gaya ng sinasabi ng aral ng Katolikong Trinidad, yan po'y malaking kasinungalingan sa Biblia. Hindi po totoo na yung tatlo pare-pareho. Bakit? Sabi ng Panginoong Kristo sa 13:16 ng Juan, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. paano yung alipin o alila ay hindi mas dakila sa kanyang Panginoon, ganon din yung sinugo, hindi mas dakila sa nagsugo. Alam na alam natin sa buong Biblia, si Kristo sinugo ng Ama. Hindi mas dakila si Kristo sa Ama. Kasi ang dakila yung nagsugo kaysa sa sinugo. Halimbawa, ang presidente ng Pilipinas o ng Amerika, nagsugo ng ambasador sa isang bansa, hindi pwedeng magkapantay yung sinugong ambasador at saka yung presidenteng nagsugo. Magkaiba yon. Mas mataas ang superiority ng presidente na naghalal ng ambasador ay mas mataas kaysa sa ambasador. Ano ibig kong sabihin? Ang Ama ang nagsugo kay Kristo. Wala tayong mababasa sa Biblia na si Kristo isinusugo niya ang Ama. Wala noon. O isinusugo ang Ama ng Espiritu Santo. Wala noon. Ang mababasa natin, si Kristo isinusugo ng Ama. Ang Espiritu Santo isinusugo ng Ama. Kung talagang sila'y pantay-pantay na tatlo, walang pagkakaungusan, dapat makabasa ka na ang Ama naman sinusugo ni Kristo o yung Espiritu Santo sinusugo niya naman ng Ama. Pero wala nun. Ang nasa Biblia, ang Espiritu Santo at saka ang anak sinusugo ng Ama. Proving doon sa spiritual significance ng sinabi ni Kristo na ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa Kanya. Napatunayan ko lang sa iyo, kapatid na Albino, na magkakaiba ng kapangyarihan ang tatlong ito. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Pwedeng tawagin silang lahat na Panginoon, ano? Pwede silang tawaging Panginoon, gaya ng si Kristo tinatawag na Panginoon. Pero alamin natin, bakit si Kristo naging Panginoon? Basahin natin ang 2:36 ng Gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang pagkapanginoon ni Kristo ay ginawa ng Ama. He is Lord because the Father made Him Lord. Ayon. And that makes the Father Lord of Lords. Si Kristo ay ang kanyang pagkapanginoon ay ginawa ng Ama. Samantalang ang Ama, ang kanyang pagkapanginoon ay walang gumawa. Talaga siyang Panginoon. Miski nung ipanganak niya ang kanyang anak, ang tawag ng anak sa kanya ay Panginoon. 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang nagsasalita rito ay ang anak. Sabi ng anak, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So yung anak, namamanginoon doon sa Ama na nanganak sa kanya. Kaya sa Biblia, kapatid, pareho silang tinatawag na Panginoon. Pero ang pagkapanginoon ng Ama ay mas mataas pa rin sa pagkapanginoon ng anak. Basahin natin ang 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Sabi ni David sa kanyang awit, sinabi ang wika ng Panginoon sa aking Panginoon. So meron dalawang Panginoon si David, ano? Yung isang Panginoon ni David ang nagsabi sa kanyang ikalawang Panginoon na maupo ka sa aking kanan. Sino ba yung Panginoon na nagsabi doon sa isa pang Panginoon ni David na umupo ka sa aking kanan? Basahin natin ang Kolosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayon, si Kristo ang Panginoon na pinaupo ng Diyos na Panginoon sa kanyang kanan. Yun ang sabi ni David Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sa makatwid, may dalawang Panginoon si David. At ito'y ipinaliliwanag ng aklat ng Gawa
ng mga apostol na yung tinatawag ni David na dalawang Panginoon, yung Ama at saka yung Anak. Basahin natin sa Gawa, ang talata 7:55. Datapwat siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ayun, nakita ni Esteban na bukas ang langit nung napuspos siya ng Espiritu Santo. Nakita niya si Jesus nandoon sa kanan ng Diyos. By implication, yung nasa kanan yung anak at ang ama ang nasa tabi niya. Doon sa 2:34 ng Gawa, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ayon, ibig sabihin, pinaliliwanag dito ng mga alagad ng Panginoon na si David ang nagsabi talaga na maupo ka sa kanan ko. At ang tinutukoy niya rito, si Kristo yung pinagsabihan na Panginoon na umupo sa kanan nung Panginoon na nagsabi. Kaya dalawang Panginoon yan, kapatid. Yung isa, mas mataas kaysa sa isa. Bagaman pareho silang Panginoon, sabi nung isang Panginoon ay ang aking Ama lalong dakila kaysa akin. Alam mo kapatid, yung salitang Panginoon, ginagamit din sa langit yon. Nung ipakita nung isa sa matatanda kay Juan ang vision, nung ipakita sa kanya yung pangitain sa Apokalipsis, tinawag ni Juan yung isa sa 24 na matatanda na Panginoon. Basahin natin ang 7:13 ng Apokalipsis. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Maliwanag na yung isa sa 24 na matatanda, meron kasing 24 na matatanda sa paligid ng trono ng Diyos sa langit. Yung bawat isang matanda roon na 24 ay mayroong korona yon na kumbaga sign of authority. Kaya nung nakipag-usap si Juan doon sa isa sa 24 na matatanda, tinawag ni Juan yung isa sa matatanda na Panginoon. By implication, kung yung isa sa 24 tinatawag ni Juan na Panginoon, yung lahat 24 na yun, Panginoon lahat yun. Tama si Apostol Pablo nang sabihin niya, sa langit, maraming tinatawag na Panginoon maski sa langit. Basahin natin ang 8:5 ng unang Korinto. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Sa langit, maraming tinatawag na mga Panginoon. Sa lupa, ganun din. Kaya alam mo kapatid, hindi ko mo tinawag na Panginoon, pantay na sila. Hindi. Yung mga amo sa lupa, tinatawag sa Biblia na mga Panginoon pantay na ba tayo doon sa Panginoon na sa langit? Hindi naman. Sana naunawaan mo kapatid, yung paggamit sa Biblia ng salitang Panginoon. Meron pa po sana akong tanong. Kung ang Ama ay ang pinakapangyarihan sa lahat, sino naman po si Jesus Christ sa inyong paniniwala? Yun nga yung anak kapatid. Yung anak na nagpapakilalang ang kanyang ama ay lalong dakila kaysa sa kanya. Alam mo kasi kaya minsan may problema tayo dyan, May mga pastor kasi na nagsasabi, si Kristo raw ang ama rin. Yun daw salitang Ama, Anak, Espiritu Santo, offices lang daw yon. Pero yun daw ay isang person lang. Maling paniniwala yun. Iba yung anak sa ama at ang ama iba sa anak. Actually nga, nung ginagawa ang tao hindi naman iisa yung gumawa 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kita mo, nung lalalang ang Diyos ng tao, may kausap siya. Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayun. Kaya, ang tanong mo, sino si Kristo sa amin? Siya yung anak ng Ama, pinanganak ng Ama. Si Kristo ang anak ng Ama na ipinanganak bago pa ginawa ang sanlibutan.
Actually, yung anak, nasa sinapupunan ng ama yun nung umpisa eh. Pero yung anak na nasa sinapupunan ng ama, ipinanganak niya. Ibig sabihin, inihiwalay niya sa kanyang sarili, para lang yung isang babaeng nanganganak, ano? Sa umpisa, yung anak mo nasa iyo, nasa sinapupunan mo. Dadating ang panahon na yung anak mo, ipanganganak mo, mahihiwalay na sa iyo, magiging isa siyang individual. Para lang maintindihan mo ang ibig kong sabihin, kapatid, ano? Si Adan, nag-iisa nung umpisa. Pero mula sa tadyang ni Adan, kinuha ng Diyos yung kanyang tadyang, ginawa niyang Eva. Basahin natin ang 2:21 ng Henesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, ay ginawang isang babae, at ito'y dinalan niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Si Eva galing kay Adan eh. Nung umpisa, bahagi siya ni Adan. Pero nung alisin ng Diyos yung kanyang tadyang, ginawang Eva, abay dalawa na sila. Hindi pwedeng si Adan din si Eva rin si Adan. Ganon yung anak. Nung una, yung anak nasa sinapupunan ng ama. Kaya lang, ipinanganak ng ama, iniluwal. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Nung umpisa, ang anak nasa ama. Bahagi nung amang Diyos. Pero dumating ang panahon, ipinanganak siya. Kaya nagkaroon siya ng sariling kalagayan. Yung sinasabi na si Kristo rin daw yung ama, malaking kasinungalingan yun. Pagka sinabi mo yon, ang mangyayari, si Eva din si Adan. Magkaiba na sila eh. Nung umpisa, si Eva, bahagi ni Adan, tadyang ni Adan. Kinuha ng Diyos yung tadyang, ginawang isang babae. Kahit sila, nung umpisa, iisa lang sila, naging dalawa sila. Ganon din naman yung ama. Nung umpisa, siyang mag-isa. Pero dumating yung panahon, yung anak na nasa kanyang sinapupunan, ay ipinanganak niya. At nangyari yon bago pa nilalang ang mundo. Basahin natin ang Colosas 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Yan, si Kristo ang panganay. Siya ang nauna sa lahat ng mga nilalang. No? Siya ang kauna-unahan. Di pa lumalalang ang Diyos, ipinanganak na siya. 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Ako ang wikay iyong inibig, sabi nung anak, bago natatag ang sanlibutan. Sabi niya sa ama, inibig mo ako bago natatag ang sanlibutan. Sa makatwid, bago pa natatag ang sanlibutan, bago pa nagkaroon ng universo, ang anak ay naipanganak na ng ama. So nagkaroon na ng sariling kalagayan ang anak. Para lang nga yung isang babae, ano? Sa umpisa, nasa sinapupunan niya yung anak. Considered sila na parang isa. Pero pagdating na nung panahong maipanganak na yung bata, iba na yung bata kaysa sa kanyang ina. Ang ama, sa umpisa, yung anak nasa kanyang sinapupunan, ipinanganak niya. Kaya nagkaroon ng kanyang kalagayan yung anak. Tinatawag na anak sapagkat ipinanganak ng ama. Ayun, sabi nung ama, sa Hebreo, Kapitulo 1, ganito ang ating mababasa sa 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayon, sabi ng ama, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. O di, magkaiba yon yung ama't anak. Si Kristo, yun yung anak, kapatid. Katunayan, 16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. Yun. Nung tanungin ni Kristo ang mga apostol, ano ba pagkakilala nyo sa akin? Sabi niya sa mga apostol, sumagot si Pedro. Sabi ni Pedro,
ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ni Kristo kay Pedro, mapalad ka. Ibig sabihin, tama yung kanyang paniwala na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang sagot ko sa iyo. Kung ang tanong mo, sino si Kristo, yun yung anak ng Diyos na buhay na ipinanganak niya bago palalangin ang sanlibutan. Naunawaan mo, kapatid na Albino? Kristo po ay galing sa Ama at ang Espiritu po ay galing din sa Ama. Bali, isang persona din po sila. At sino po yung Panginoon ng dating daan? Kung ang Ama o ang Jesucristo? Alam mo, kapatid, konklusyon mo yun na si Kristo galing sa Ama, ang Espiritu galing sa Ama, bali iisa lang sila. Hindi ganon, kapatid. Alam mo, ang anak o si Kristo, ipinanganak ng Ama. Yun namang Espiritu Santo, hindi naman pinanganak ng Ama yun . Yung Espiritu Santo, isinusugo yun ng Ama. Kaya iba yun kay Kristo. Yung Kristo na anak, galing mismo yon sa kalagayan ng Ama na ipinanganak niya sa salita ng Biblia. Ngayon, yung Espiritu Santo naman, isinusugo ng Ama yon. Ang Diyos kasi maraming Espiritu . Baka akala mo, isa lang ang Espiritu ng Diyos. Marami siyang Espiritu. Lahat ng kanyang Espiritu, isinusugo niya. Kasama na ron ng Espiritu Santo. Basahin natin ang 5:6 ng Apokalipsis. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ang sabi ni Juan, yung 7 mata at 7 sungay ng kordero, yun yung 7 espiritu ng Diyos na sinusugo sa lupa. Kaya ang Diyos maraming espiritu. Isa sa mga espiritu ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Pero bukod sa Espiritu Santo, meron pa siyang ibang espiritu na sinusugo sa lupa. Hindi ipinapanganak, kundi sinusugo, kapatid. Kakayahan ng Diyos yun. Marami kasi siyang espiritu yung Ama . Isa sa mga espiritu na yon yung Espiritu Santo. Hindi mo pwedeng i-conclude na komo yung anak galing sa Ama, ipinanganak niya, yung espiritu galing sa Ama, pareho lang yung espiritu at saka yung anak. Hindi ganon, kapatid. Sana unawaan mo.